Yan. Siyempre, alam naman natin na part na rin ng celebration natin ng Mother's Day. Ngayon matutunghayan na sa ating special feature ang nangyari nga sa Ulirang Ina Awards. Hindi matatawaran ang halaga ng isang ilaw ng tahanan sa bawat pamilya. Ito ay isang uri ng trabaho na talaga namang panghabang buhay. Kaya naman marapat lamang na bigyang parangal ang mga dakila at natatanging ina sa kanilang mga naiambag sa kani-kanilang mga pamilya. This is a very this is very timely on Mother's Day. Our devoted mothers are honored by National Mother's Day and Father's Day Foundation Inc. At ito'y parang konsuelo sa kanila na talagang sila'y naging mabuting ina sa kanilang mga anak. Bagamat hindi naging madali ang kanilang trabaho, ay talagang pinakit nila na ang pagiging isang ina ay isang full-time na trabaho. 24/7, walang bakasyon yan at panghabang buhay. Ang ganitong klase ng pagbibigay-pugay ay alay sa mga dakilang nanay na tinawag na Ulirang Ina. Ito pong Ulirang Ina Awards, itong ating 21st Ulirang Ina Awards, ay isa lamang po ito sa proyekto ng National Mother's Day at Father's Day Foundation Incorporated. At kalinsabay po nito yung pagbibigay ng mga free medical, free dental, yung mga libreng operasyon po sa katarata, libreng salamin sa mata, sa iba't ibang bahagi po ito ng ating bansa, lalo na yung ating mga kapatid na mga nangangailangan. Andito po tayo ngayon upang magbigay pugay sa ating mga butihing ina. Gaano man kahirap ang kanilang mga naging sakripisyo at lahat ng kanilang naranasan ay di pinanghinaan ng loob ang mga natatanging ina. Bagkus ay mas lalo pa silang nagkaroon ng lakas ng loob at determinasyon na magsikap upang mabigyan lamang ng maayos at matiwasay na buhay ang kanilang mga anak. Bilang ina, pinakamasaya sa akin na talagang ang feeling ko, fulfilled ako. Yung napatapos ko na yung dalawa and yung bunso ko, 1 taon na lang, gagraduate siya. Napalaki ko sila na wala akong naging malaking problema. They're very responsible. Lalo na sa pag-aaral, talagang pinilit nila na sila ay makatapos yung dalawa. Hindi sila bumabarkada or any major problem na kagaya ng mga ibang kabataan ngayon. Hindi ko naranasan yung ganun. Pinaka-challenging, siyempre, nung 4 sila na nagsabay-sabay sa college. May nursing ako, may engineer. Mapakahirap talaga dahil marami sila. Hindi naman kami mayaman. Sa determinasyon namin mag-asawa at sa pagtutulungan namin. Dahil ang asawa ko naman ay talagang devoted at dedicated sa aming pamilya. Kitang-kita ang saya sa mga tanging ina, gayon din naman kung gaano kasaya para sa kanila ang kanilang mga pamilya. Isang very good na pagbati po sa ating mga ulirang ina sa buong Pilipinas. You are very, very good. Happy Mother's Day to all mothers. I'm very thankful to the Ulirang Ina, to the National Mother's Day Foundation Incorporated for giving me this award. And I appreciate also the efforts of the foundation in its search of deserving mothers who have been very dedicated and selfless for the good of the family and their children. So I pray for all mothers in this country and in this world so that they will be steadfast in fulfilling their mission given to them by the Lord. Ipinakita at pinatunayan ng mga Ulirang Ina Award na karapat-dapat silang bigyan ng parangal sapagkat natatangi ang responsibilidad na kanilang ginampanan. Ako as a mother, may talagang what is in my head is education for the children. I know that they must have an education. It's the very best asset in life. Which I told them before that mayroon kaming 4 na anak, puro professionals. Yung panganay namin ay isang electronics engineer, but he
He later became a preacher, a minister of the gospel, a doctor of ministry and abroad. Sila ay pagpapakahulugan ng mga katangian na dapat lamang taglayin ng isang mabuti. I have 4 children, and we reared our children the way our culture is. Pilipinong-Pilipino. Kahit sa bahay, ang salita namin sa Amerika ay Tagalog. Siyempre, konting tiis. Sabi nga kapag may cake at 4 na lang ang hiwa, sasabihin ng nanay, sige, kayo na lang kasi hindi naman ako mahilig sa ganyan di ba? So, ako talagang tiis. Maraming inspirasyon at aral ang makukuha sa istorya ng mga Ulirang Ina awardees. Ako na lang nagtaguyod sa mga anak ko. Wala namang iniwang kabuhayan ng aking asawa dahil barangay captain siya noong mga panahon na yon. Sininod ko ang aking tita. My mother is a teacher both at home, outside the house, and what we were taught in the house were also brought out when she was a school teacher. Inaasahan na hindi lamang dito matatapos ang ating pagpaparangal sa ating mga dakila at natatanging ina. Sa inyo pong mga barangay, kung meron kayo inaakala na karapat-dapat na maging ulirang ina, ulirang ama, ay pwede nyo pong i-nominate siya na ang edad po ay 45 years old pataas at meron po siyang good moral character, maganda ang kanyang ginagawa sa kanyang komunidad na ginagalawan. Nanay, inay, mama, mami, o kung ano man ang maaring itawag sa kanila, isa lamang ang sigurado. Sila ay maituturing na mga bayani sa kasalukuyan, mga bayaning handang isugal ang kanilang buhay para pagsilbihan ang kanilang pamilya. Mabuhay ang lahat ng ilaw ng tahanan. Alright, natunghayan po natin ang 21st Ina Awards at syempre congratulations po sa lahat ng mga Ulirang Ina awardees. Pero alam mo Sandro, hindi lang dapat kapag may Mother's Day tayo natin sila binibigyan ng special attention, hindi dapat araw-araw sa buhay natin dahil sobrang utang na loob natin sa kanila kung ano man meron tayo ngayon at dahil kung nandito nasaan tayo. Yes, lalong-lalo na yung mga mommies dyan na talagang alam mo hindi biro maging isang ina dahil yung kanilang ginagawa na pagtrabaho para sa kanilang pamilya talagang masasabi mong talagang unconditional love para sa kanilang mga anak. And of course, happy Mother's Day po ulit sa lahat ng mga mommies dyan.